Thank you. Jeric, kaya tayo nandito ngayon para maging malinaw ang lahat sa atin, di ba? Yun yung text mo sa akin kanina. Oo, yun nga ang text ko. Sige, mag-usap na tayo. Nikki, medyo nakakapagod lang ang araw na to. Baka pwedeng iba na lang ang pag-usapan natin. Like books, music, sa halip ng tungkol sa atin. Meron lang akong gustong itanong sa'yo. Sagutin mo ako ng diretso. Okay, sige. Si Pelin. Si Pelin, dati mo ba siyang girlfriend? Jeric, simple lang naman yung tanong ko. Naging magkarelasyon ba kayong dalawa? Gusto kong malaman kung meron ba kayong nakaraan. Meron. Tama palang hinala ko. Pero, hindi ko akalaing itatago mo sa akin yun. Hindi ko itinago. Nikki, matagal lang tapos ang sa amin ni Pelin. Maraming taon na kaming hindi nagkitang dalawa. Matagal na rin ang naging huli naming pag-uusap. Nikki, ayoko sana siyang pag-usapan. Alam kong hindi ka komportable. Bakit naman ako hindi magiging komportable? Ano ba yan? Okay na yun. Bakit nga ba kailangan ko pang magtanong? Wala nga pala akong pakialam doon. Samantalang, peki lang naman ang kasal natin. Nagpapanggap lang tayo. Wala namang totoo sa nararamdaman nating dalawa. Sasabihin ko sa iyo ang lahat, Nikki. Kung nakahanda ka lang na makinig sa akin. Gusto ko nang umuwi, Jeric. Nung una pa lang naginala na ako kay Demi, pero syempre, hindi ko magawang patunayan yon. Hindi ko na ipagtanggol ang sarili ko. Teka muna, sandali lang. So sinasabi mo na hindi ka nagtaksil kay Jeric? Plinano lahat ang kapatid mo, Dennis. Gumawa siya ng isang napakagandang plano. Lahat naniwala sa kanya, pati na rin si Jeric. Paano nagawa yun ng kapatid ko? Hindi ako makapaniwalang pinaglaruan niyang buhay niyong lahat. Paano niya nagawang... Malupit siya. Mataas ang ambisyon. May problema sa utak. Demi, paano mo nagawa ang bagay na yon? So paano? Ano nang plano mong gawin ngayon? Huli na, wala na tayong magagawa ngayon, Dennis. Kasal na ngayon si Jeric. At isa pa, masaya na silang dalawa ni Nikki. Sana nga, kahit papano masaya na sila. Pero ikaw ang makapagsasabi kung ano ba talagang lagay nila ngayon. So, kumusta nga ba talaga sila? Okay sila. Siyempre, bagong kasal. Nasa kanila na si Kulot. Sinusubukan nila maging maayos ang lahat. Balita ko, mahal na mahal nila ang isa't isa. Pero may iba pa rin ako naririnig. Tulad ng ano? Na may nararamdaman ka para kay Nikki. Alam mo, nakaraan na yun. Sigurado ka ba? Sandali, meron ka bang gustong sabihin? Dennis, tanggapin mo na lang na pareho tayong talunan. Pero huwag ka mag-alala, ngayon lang yan. Siya si Asunta. Sino si Asunta? Pumasok na ako. Meron akong susi para hindi kita maabala. Baka kasi mamaya nagpapahinga ka. May mga binili ako dun sa cake shop. Kaya alam mo kaya tong wrong timing ang dating ko
kapatid ni Nikki si Asunta. Si Pelin, kaibigan ko siya. Magkita na lang tayo next time, Dennis. Mauna na ako. Mag-ingat ka. Ba't ganyan ka makatingin? Nikki, pakinggan mo naman ako. Okay lang, wala kang kailangan sabihin sa akin. 7 years nang nakakaraan nung mag-break kami. Simula nun, hindi na kami nagkita at saka nung... Hindi na rin kami nagkakausap. Matagal nang tapos yun, Nikki. Hindi ko nga pala naitanong kung gusto mo to. Nikki, ayoko na sanang isipin mo pa siya kasi wala na siyang kinalaman sa buhay natin. Saka isa pa, Sa'yo na lang yung konting matitira dito. pwede bang pakinggan mo ko? Tandaan mo, matagal nang wala sa isip ko at sa buhay ko ang babaeng yon. Okay, sige. O ano, ayaw mo ba talaga nito? Hindi na, thank you na lang. Sige, ikaw ang bahala. Simulan ko na. Hindi mo kailangan magmadali at saka ayoko rin sanang gulpihin mo na husto ang gitara ko, okay? Ganito, manood ka muna. Okay, sige. Olmuyor, ne yapsam olmuyor bu kaçıncı ayrılık akşamı duvarda asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Hiç bekleme, dönemem. Dönemem belki de hasretin bir ince güz yarası. Beni neden sevmedin olmuyor. Ne yapsam olmuyor bu kaçıncı ayrılık akşamı duvarda asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaktın da bilmedin. Hasretinden ölmedim, geçecek. Bütün bunlar geçecek, inanma. Yalan hepsi sevgilim. Ne olur bir şey
Döneceğim sana takvim sorup ne olur karalar karalar bağlama olmuyor ne yapsam olmuyor bu kaçıncı ayrılık aşımı duvarda asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaktığında bilmedin. Hasretinden ölmedim, geçecek. Bütün bunlar geçecek, inanma. Yalan hepsi sevgilim. So, anong nangyari? Hindi talaga ako nakapagsalita. Para nga lang akong natulala nun eh. Hindi naging magandang interview ko. Pinakita ko sa kanya yung mga drawing ko pero bigla na lang siya may tinanong sa akin na hindi ko talaga alam ang sagot. Kaya kung ano-ano na lang ang sinabi kong walang sense. Naiisip ko palagi si Terry. Ay, hindi ko inasahan yung mga sinabi niya sa akin, Asunta. Hindi mo kasi napapansin, manhid ka ba? Halata namang may gusto siya sa'yo nung una pa lang. Ay, napansin mo na pala? Siguro nga naging manhid ako sa mga pagpaparamdam niya. Paano kasi? Si Eddie ang palaging naiisip ko. Nagulat talaga ako sa kanya. Mabuti nga eh. Sa wakas nagkalakas na siya ng loob. Inamin niya sa akin may feeling siya sa'yo at sasabihin niya raw yung balang araw. Pero ngayon lang, pagkatapos ng ilang buwan na lumipas. Nagulat talaga ako. Ibig sabihin, matagal mo nang alam? Oo naman. Kaya nga sinusubukan ko kayong paglapitin, di ba? Pero paano na yan? Nirereto ko pa naman si Terry kay Manami. Ay... Kawawang Manami. Gusto ko man din niya si Terry. Paano na yan ngayon? Alam mo, sa totoo lang, mahirap talaga ang sitwasyon mo ngayon, Faith. Kumusta ka naman kagabi, Asunta? Anong kagabi? Late ka nang nakauwi. Mukhang kasama mo si Dennis. Magsabi ka, anong meron? Wala namang kakaibang nangyari. Tinuruan niya lang ako mag-gitara, yun lang. Yun lang ba talaga? Tingnan natin kung anong sasabihin ni Nikki pag nalaman niya. Faith, utang na loob naman. Huwag mo yung sabihin kay ate. Yun lang naman talagang ginawa namin. Bumabawi na nga ako sa kanya eh. Nako, hindi ako naniniwalang bumabawi ka na. Makikita mo hindi magtatagal, magpapasaway ka rin. Ay, sino ba yan? Kaaga-aga. Baka si Terry, kukumustahin ka. Ay, huwag naman sana. Ano yun? Asunta Pinar? Sandali lang. Asunta! Bakit? Taga-debt collection office kami. Meron kang kaso ng pangungutang. Ito. Asunta? Alam mo, hindi ko alam kung masama o mabuti ang intensyon mo. Hindi ko rin alam kung dapat bakit ang pagkatiwalaan. Paano mo nagawa ang bagay na yun, ate? Ikaw pala nag-set up kay Pelin? Relax, Dennis. Nag-aalala ka pa pala para sa babaeng yun? Ang totoo, nag-aalala ako para sa'yo. Kung paano mo nagawa yun. At yung iba pang kalokohan na pinagagagawa mo sa buhay mo. Minsan nga naiisip ko na parang hindi na kita kilala, ate. Alam mo, dahil sa pag-ibig, nakakagawa ang mga tao ng bagay na hindi nila inaakala. Katulad mo, halimbawa. Anong naisip mo nung binigay mo kay Jeric yung flash drive? Ha? Nung panay ang habol mo kay Nikki, nung sinubukan mo silang paghiwalayin, anong inisip mo nung panahong yon? Sabihin mo sa akin. Kita mo? Hindi ka makasagot ngayon. Kaya nga, pareho lang ang nararanasan natin. Alam kong guilty ako sa nagawa kong yun kay Pelin. At katulad mo rin ako. Pero wala akong sinirang tao. Hindi ako nagplano ng masama. At higit sa lahat, wala akong sinirang buhay. Totoo yun. Pero malay naman natin. Baka isang araw makagawa ka rin ng hindi mo inaakala.
Masasabi mo ba ngayon sa akin na nakamove on ka na? Hindi pa. Hindi ko kaya. Pero mag-asawa na silang dalawa. Kasal na sila ni Jeric, ate. Oo nga. Kasal na sila. Pero may magandang nangyayari. May bago tayong kakampi. At yun ay si Pelin. Si Jeric, nalaman na niya na inosente ang ex niya. Ang sinasabi ko lang, baka biglang may mangyari na hindi natin inaasahan. Huwag kang gagalaw kung ayaw mo tabasin ko tong buhok mo! Sabihin mo kung magkano ang utang, Faith. Maliit lang! Mga 5,000 lang naman yun, ate! 5,000? Pero ang sabi ng lalaki, 9,532 kailangan bayaran. Paano kumabot yun ng ganong kalaki? Ano ba, Faith? Bakit tinutal mo naman kaagad lahat? Paunti-unti ko nga dapat nasasabihin sa kasulta. May paraan ba nga para sabihin nyo ng paunti-unti, ha? Sabihin mo nga! Imposible kahit anong gawin, may stress pa rin ako! Huwag kang gumalaw kung ayaw mo makalbo kita! Ano mangyayari sa atin ngayon, Nikki? Baka pati yung bahay kunin. Huwag ka nga malikot. Faith, mga magkano kaya natin mabebenta ang buhok na to, ha? Hindi ako gagastos kahit isang sentimo. Sabi, huwag kang malikot! Pero sa tingin ko naman, may bibili niyan sa halagang 100 liras. Ha? Parang wala na tong halaga. Ano kaya kung isama ko na rin tong anit niya, ha? Ano sa tingin mo, Faith, ha? May kinuha ba sila sa bahay? Wala, kasi wala namang mamahalin sa bahay natin. Wala silang makita. Gusto nga nilang kunin si Rookies. Pero ang sabi ko, hindi nila yun pwede makuha. Mas lalo mo talagang pinapalala ang sitwasyon natin ngayon. Pero maswerte pa rin tayo. Okay, ganito. Ang mas mabuti nating gawin, tingnan na lang natin ang bright side dahil kahit paano wala silang kinuha sa atin. Mabuti na lang. Isipin na lang natin kung paano mababayaran yung utang. Hindi ba, Asunta? Sumagot ka! Oo, tama. Meron akong idea. Pero mabuting pakawalan niyo muna ako. Tahimik! Tumahimik ka! Pwede naman ako magkaroon ng extra trabaho para makabayad, ah. Pakiusap naman nila yung sa akin niya kutsilyo. Aba, meron siyang ideya, Faith. Siya magbabayad ng utang. Pero paano? Sige, sabihin mo sa akin kung paano. Sabihin mong plano mo. Ibebenta mo ba yung mga mamahalin mong damit? Sa katunayan, naisip kong maghanap ng trabaho para babayaran ko yun. Kahit sa gabi, magtatrabaho ako. Pwede ako extra sa gabi, sigurado makakahanap ako. Anong extra, Asunta? Anong gagawin mong kalokohan sa gabi, ha? Ano na naman? Ay, hindi. Mali ang iniisip mo, hindi sa ganon. Pwede ako mag-waitress sa mga bar, maging receptionist. Kinakabahan kasi ako kaya hindi ako makapagsalita ng mabuti. Hindi na kailangan, Asunta. Wala kang ibang pupuntahan. Mula ngayong araw na to, sa restaurant na to iikot ang buhay mo. Dito ka lang magtatrabaho. Para nababantayan ka namin. Pumirmi ka lang kung ayaw mong kalbuhin ko yung ulo mo. Nakuha mo bang sinasabi ko, ha? Paulit-ulit na lang tayong ganito. Tuluyan ko na lang kaya to para matapos ng problema. At manahimik na ang buhay ko. Ano sa tingin mo, ha, Faith, ha? Mabuti pa nga. Tulungan niyo ako! Kakain sana kami. Welcome po! Hello po, tuloy po kayo. Mag-enjoy po kayo sa pagkain. Manani, pwede mo ba silang ihatid sa mesa nila? Doon po tayo. Ay! Maligayang pagdating mo sa restaurant namin! Please, ate! May kailangan pa ako asikasuhin. Maiwan na kita. Okay. Welcome, Dennis. Salamat. Dennis, dear, may mga kailangan pa akong gawin. Saka na lang tayo ulit mag-usap. Pag-usapan natin si Peli. Sinabi na ba ni Demi? Si Peli na nakausap ko. Pumunta siya sa bahay. Pabalik na rin siya sa Izmir. Nakakalungkot talaga yung nangyari sa inyong dalawa. Iba sana ang naging takbo ng buhay mo ngayon. Tama ka. Pero nakaraan na yon, hindi na mababago. Kaya nga dapat pinahahalagahan natin kung anong meron tayo ngayon. Nawala si Pelin sa buhay ko. Pero dumating naman si Nikki. Pakiramdam ko mas maswerte akong nagkaganon. So ang sinasabi mo, ikaw pa rin ang panalo. Huwag mong kalimutan ha. Peke lang ang kasal niyo ni Nikki. Sa ngayon lang.
Mauna na ako. Ingat ka. Jeric, pasensya ka na talaga tungkol dun sa ginawa ko kay Pelin. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Sorry na talaga, nagsisisi na ako. Pwede ba, Demi, huwag ka na magsalita? Kahit anong paliwanag mo, wala na akong pakialam dyan. Pero Jeric, Wag. Malaking nagawa mong kasalanan sa akin. Hindi ka na makakabawi. Jeric, nagawa ko lang naman ang bagay na yun dahil sa... Tama na! Huwag mong kalimutan na sinira mong buhay niya, Demi. Hindi ka lang sa akin may atraso. Tandaan mong mas malaki ang kasalanan mo sa kanya. Hinding-hindi kita mapapatawad. Sinusumpa ko yung araw na nakilala kita at nagkrus ang landas natin. Sinusumpa ko. Hindi pa rin tumataas ang income natin pero malaki ang gastos. Sobrang laki talaga. Ang galing kasi ni Asunta eh. Dapat makahanap tayo ng paraan para pataasin ang income. May naisip ako, Nikki. Ano kaya kung magtayo tayo sa labas ng stand para sa card reading at fortune telling? Maganda yung naisip mo, ha? Magbenta na rin kaya tayo ng rosas. Ay, pwede ba, Faith? Hindi ganun ang image ng restaurant. Hindi pa naman tayo ganun kadesperado. Kailangan natin ng malalaking grupo na kakain sa resto. Oo, tama ka. Tulad ng birthday parties, business dinners, mga special na okasyon. Kailangan natin ng malalaking grupong kakain. Dapat ipaalam natin sa mga target market natin. Mag-post tayo sa website na nagkikater na rin tayo ng big groups. O sige, ako nang bahala sa website. Kita mo tong si Manami. Excited talaga siyang mag-take charge kapag technology yung pinag-uusapan. Siyempre, pero kahit na isa akong Japanese, meron din akong puso't damdamin. Halimbawa na lang, nasan si Terry? Kanina ko pa siya hindi nakikita. Talaga? Ano bang nangyari? Ipinagkatiwala ko na kay Faith. Nilalakad niya ako at malaki ang tiwala ko sa kanya. Kung talagang inaadyang mangyayari. Siya nga pala, maraming oras nang nasayang ko. Pupunta muna ako sa school at sa restaurant. Kayo na lang muna ang bahalang mag-asikaso pati sa kapatid ko, ha? Sa university? Doon sa pinag-lecturean ko ng baking. Ang mabuti pa ihatid na kita sa labas para makapagpahangin din ako. Okay, mamaya na lang. Ingat. Tulad ng nakikita niyo sa dokumento, kapag makakuha tayo ng sarili nating cement factory, talagang malaking kikitain. Isa yung magandang investment para sa kumpanya natin. Hindi biro ang isang bagong factory. Pinag-aralan mo ba itong mabuti? Oo, Mr. Jerry. Sa katunayan, nakita ko na tanggaling na ako sa factory. May nakita akong nakakuha ng interest ko. Kahit na meron silang sapat na resources, hindi sila makakapag-operate na mabuti dahil sa internal conflict. So kung o-offera natin sila, tatanggapin nila? Tama ka. Oo, tatanggapin nila ang offer. O sige, i-consider natin yan. Ituloy mo lang muna ang research mo. Sige po. Tutuloy na ako. Salamat. Goodbye. Ano sa tingin mo? Mukhang may punto naman siya. Maganda ang isang factory. Isa tong malaking desisyon. Kailangan pag-isipan. Tama ka. Naasikaso mo na yung kay Tahir? Oo. Pinaalam ko na sa pulis na nawawala siya. Pero wala pa akong update. Eh yung tungkol sa truck. Nakausap ko na ang mga abogado. Pero wala pa rin balita. Meron lang akong gustong itanong. Anong napag-usapan niyo ni Pelin? Si Terry talaga. Matagal na pala niyang sinisikreto. Oo nga eh. Alam mo, kailangan mo na tong ayusin kagad. Sabihin mo ng maayos kay Terry. Ipaliwanag mo mabuti para hindi siya masaktan. Sweet pa naman sana si Terry. Pero ewan ko ba, wala naman sa isip kong higit pa pala sa kaibigan ang nararamdaman niya. May gusto si Manami sa kanya, umiwas ka na lang. Baka magkaproblema pa kayo. Yun pa nga isang problema eh. Wala siyang espesyal na nararamdaman para kay Manami. Paano na ngayon yan? Baka mabaling din yung atensyon niya sa kanya. Naku, Nikki, malabo yun. Walang interes sa kanya si Terry. Kung ganon, good luck na lang ang masasabi ko.
Okay, Nikki. Mag-iingat ka sa lakad mo. Mamaya na lang, Faith. Bye. Kung hindi mo kailangan sumakay, ang daming taxi. Ngayon naman ang kailangan mo, wala. Hindi yata tumawag si Jeric. Tamang-tama, tatawagan pa lang sana kita. Bakit? May sasabihin ka? Wala naman. Hindi lang kasi kita nasagot kanina. Okay, hindi ko nasasayangin ang oras mo. Sasabihin ko lang na kailangan mo magpunta sa restaurant bukas. Bakit? May problema ba? Wala naman. May pupunta kasing taga-magazine. Kailangan kanilang interviewin. O sige na, ibababa ko na to. Magandang umaga. Daddy, Oh, lagot na. Pasensya ka na, nagulat kasi ako. gusto lang naman kitang kumustahin. Okay lang ako. Talaga? Oo. Mabuti. Kaya lang, sa itsura mo parang hindi. Hindi ah. Palagi naman akong ganito, di ba? At normal na sa akin ang ganitong itsura. Hindi no, may problema ka. Sinaktan ba ang puso mo? Personal ba? Mahabang kwento. Nag-break ba kayo? Hindi kami pwedeng mag-break eh. Dahil hindi naman kami naging magkasintahan. Siya nga pala, gusto mo bang sumamang mag-aikido bukas? Ano? Aikido? Oo, aikido. Pumupunta ako roon. Alam mo, napakasarap sa pakiramdam. Sama ka. Talaga? Pupunta ka? Alam mo bang iniisip ko? Lalo ko sana pumunta sa Haman at magpapawis ng konti, kaya lang para mas maganda yung sinabi mong mag-aikido. Mabuti yun. Talagang may action yun, hindi ba? Hindi naman masyado, kaya lang masarap sa pakiramdam, kaya dapat kang sumama. Oo naman. Sige, punta tayo. Ituloy natin yan. Sasama ako sa'yo. Pupunta tayo. Tuloy tayo. Aikido. Okay, usapan niyo. Sige. Ba't umattend ka pa ng party? Pwede namang sanang hindi, di ba? Naisip kong baka pwede kaming maging magkaibigan ulit ni Jeric. Pwede maging magkaibigan? Alam mo, matagal na panahon na rin ang lumipas. Nakakilala kami ng ibang tao, lumipat sa ibang syudad. Matagal na panahon na rin yun. Pwede naman siguro, bakit hindi? Gusto kong maging kaibigan ng isang kagaya ni Jeric. At si Jeric, gusto din naman niya siguro. Ganun ba? Malapit kami sa isa't isa ni Jeric. Para kami magkaibigan, higit pa sa girlfriend at boyfriend. Kaya sa palagay ko, imposible na hindi kami pwedeng maging matalik na magkaibigan ulit. Kumusta nga pala si Kulot? Hindi ba naging mahirap siya para sa'yo? Kahit kailan walang naging mahirap kay Kulot. Mahal na mahal ko siya. At gagawin ko lahat para sa kanya. Malapit na malapit ako kay Zenny sa mama ni Kulot. Nalungkot ako nang malaman ko ang tungkol sa aksidente. Gusto ko sanang tawagan si Jeric noon pero hindi ko magawa. Alam ko, mahirap magdesisyon kapag ganun ang sitwasyon. Totoong mahirap. Sa katunayan, si Kulot ang dahilan kaya interesado ako makilala ka. Ibig kong sabihin mabait ka sa kanya. Kung paano mo sinisikap na punuan ang pagkawala ni Zenny. Dahil ang dami mong pinagtatakan. Pumunta ka sa bahay. Pwede tayong kumain, uminom at magkwentuhan. At masasagot din ang mga tanong mo dahil nandun din naman si Kulot. Okay, sige. Gusto ko yan, Nikki. Ano ginawa mo? Ay, naku, Nikki, hindi na natin ito makakalimutan. Okay, isang pagkakamali na nga ang pag-imbita mo sa kanya sa party tapos inimbita mo pa rin siya riyan sa bahay nyo? Kahit ano pang sabihin niya, ang ex ay ex pa rin, Nikki. Kailangan ng mahabang panahon bago nila makalimutan ang kanilang nakaraan. Ano? Inimbitahan ba niya si Pelin sa bahay nila? Mamaya na. Faith, kailangan ko talaga siyang imbitahin. May binabalak ang babaeng yon. Abangan mo na lang at makikita mong totoo ang kutob ko. Sabi nga niya, higit pa sa magkaibigan sila ni Jeric. Pero, tingnan natin kung anong kanyang pinaplano. Ah, magaling. Yan ang balak mo. Titingnan mo kung paano sila makikitungo sa isa't isa.
Ano naman ang sabi sa'yo ni Jerry? Hindi niya alam. Sorpresa to sa kanya. Grabe ka, Nikki. Hindi talaga ako makapaniwala. Nakakatakot ka pa rin talaga, no? Sigurado magugulat si Jerry pag nakita niyang nandyan sa bahay ninyo ang babaeng yan. Sinasabi ko sa'yo, parang ayoko nang isipin. Ayoko na. Huwag ka mo. Ba't ba pinipilit mo na huwag intindihin? Hindi yun ang intensyon ko. Ba't pumunta siya rito? Ba't nandito pa siya? Alam ko, meron siyang binabalak. Kaya hayaan kong pumunta siya at aalamin natin kung ano ang talagang pakay niya at kung ano talagang gusto niya mangyari. Maganda yung ginawa mo na inibitahan siya sa bahay niyo. Mabuti naman naisip mo yan. Ang galing mo. Dapat makita niya na malaki at maganda ang bahay niyo at kung gaano ka kasaya kay Jeric at kay Kulot. Ay naku, tumigil muna tayo dahil nagluluto ako. Tama yan. Siyempre magluluto ka rin. Baka nga hindi pa marunong magluto ang isang yun. Talagang may insecure siya. Sige, inggitin mo pa siya ng gusto para may tinatagong pagkamalditang isang yon. Sino ba siya? Hindi siya pwede makipagkompetensya sa'yo, no? Salamat, Faith. Pagkatapos nito, walang sino mo makakapigil sa akin mamayang gabi. Okay, sige na. Ikaw nang bahala kay Asunta. Okay, sige ako nang bahala. Ingat ka. Bye-bye. Kumusta? Ano sabi niya? Nako, lagot na mukha may paparating na gyera. Sabihin mo na sa akin. Asunta. Teka sandali. Kukuha muna ako ng pagkain saka mo ituloy. Tama ka, magandang ideya yan. Alam mo, magandang bahay niyo. Maraming salamat. Parating na siguro si Jeric, no? Oo. Nasa biyahe na siguro yon. Si Kulot gumagawa pa ng kanyang homework. Pag natapos na niya, sasama siya rito sa atin. Maaga siyang kumakain eh. Maliit pa si Kulot nung huli ko siyang makita. Naalala ko nung araw na ipinanganak siya, masyadong naging emotional si Jeric. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Masaya ako at nakakuha mo si Kulot kay Demi. Si Demi? Kilala mo siya? Oo, at sa kasamaang palad, ayaw ko sa kanya. Dati noon magkakasama kami. Si Demir, Zenny, ako at si Jeric. Minsan si Dennis sumasama rin. Close ba kay ni Dennis? Dati close kami. Pero nung nag-break kami ni Jeric, hindi ko na rin nakita si Dennis. Ikaw, close ba kayo ni Dennis? Malapit ko siyang kaibigan. Tapos na ako. Doon na muna tayo sa sala hanggang sa dumating si Jeric. Okay. Oh, nandito na siya. Welcome, babe. Hello, honey. Hindi ko alam na may bisita pala tayo. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Nagkita kasi kami ni Pelly nang sabi niya gusto raw niya makita si Kulot kaya inibita ko siya dito para mag-dinner. Mabuti. Welcome. Hello, Jeric. Magpapalit lang ako ng damit. Halika, maupo muna tayo. Okay. Dito ka maupo. Oh, Malco. Ano na naman ba yan? Bakit ka na naman umiiyak, Malco? Huwag kang ganyan, Demi. Hindi natin mababago ang nakaraan. Demi, tumigil ka na. Harapin mo na lang ang katotohanan. Sige na, tumayo ka na dyan. Kakain na tayo. Lahat ng tao nagagalit sa akin. Si Dennis. Si Jeric. Oh, kawawang babae. Hindi siya mahal ni Jerry. Tama. Ni minsan naman talaga hindi kami nahal ni Jerry. Si Dennis naman hindi niya alam ang gagawin niya. Nung itinakwil ka ng pamilya mo, kahit na isa, wala man lang siyang sinabi sa kanila. Kung meron man nagmamahal sa isa buhay na to, ako lang yun. Pero hindi naman kita mahal. Dahil mahal mo ko. At muling mamahalin, di kailangan magmadali. Bilis, halika na. Magdi-dinner tayo bilang mag-asawa. Nagpaluto ako ng mga paborito mong pagkain. Hindi ako kakain. Hindi ako gutom. Demi, nagsasawa na ako sa kapapaalala sa'yo na sa akin ka na lang ngayon umaasa. Ngayon, ayusin mo ang sarili mo. Pagkatapos bumaba ka na at sumabay ka sa akin sa pagkain, hindi ko na ito ulitin pa.
Sound check. Sound trial. 1, 2, 3. Sound check. Sound trial. 1, 2, 3. Teka lang, ma'am. Sandali lang po. Teka lang, Iha. Yan bang kaibigan mo ay someone special? Siya po ba yung tinutukoy niyo? Wala pa siya nagiging boyfriend. Gusto mo siyang ereto, no? Naihanap na kita ng magiging manugang mo. Dito? Faith, mas lalo yatang lumalakas ang ingay ni Daddy. Mas lalo sila nagiging magulang. Kailangan pa kayo. Mukhang kakailanganin pa natin ng dagdag na tao rito. Nasa ba si Manami? Kailangan natin siya rito. Kasama ni Terry nag-aral ng IC2. Kawawang Terry. Hayaan mo na nga. Mukhang nalilibang si Asunta. Tingnan mo nga. Sige po. Ate! Yes! Sayaw! Sige lang! Yung mga mami. Sayaw lang kayo! Ate! Ate Nikki! Faith! Teka lang nga, may trabaho pa po kasi ako eh. Ate! Tigil na, tama na. Ayoko na. Ate! Kato na nga po. Anong ingay yun, Faith? Ano, Faith? Ano yun? Naalala mo yung mga babaeng pinili itong restaurant para rito sila magkita-kita? Sila yung may ingay. Halika. Ano bang nangyari? Pakiusap po, huwag niyo pong buksan yan dito. Baka po hindi magustuhan ng ibang customer dito sa restaurant. Bakit hindi pwede? Gusto ko itong buksan. Gusto ko. Bakit ba? Ano ba nangyayari? Oo nga naman, huwag mong sisirain dahil nagbabayad kami rito. Oo, magsasaya kami hanggat gusto namin. Naiintindihan ko po kayo. Totoo po yun. Pero may ibang pong customer dito sa restaurant. Hindi lamang po kayo. Sige lang. Bakit ang gulo-gulo niya? Hindi ko alam. Paano naman namin? Patay tayo dito. Mayutan. Ayan. Pati si Nikki, sinama na nila sa pagsayaw. Ano ba yun? Hindi pwede ang ginagawa nila. Tutulungan ko, ate ko. Nandiyan na ako, Nikki. Ate! Palabasin yung ate ko! Manami, halika na! Halika rito! Nikki, hindi ka na mga report. Faith, nandiyan na daw ang mga reporter. Sige, pakiusap ko kayo masyado maingay. Sandali lang. Hoy, masyado maingay na. Sandali lang po. Paraanan niyo kayo masyado maingay. Sige, magsayaw lang po. Sige, sayaw na. Ituloy niyo lang ang sayaw. Hindi ka na mag-iisa, Senny. Dadalawin na kita palagi rito. Huwag kang mag-alala, pupunta ako rito, pangako yan. Paano mo nakaya ang lahat? Mahirap. Pero kailangan kayanin. Para kay Kulot. Pasensya ka na. Namiss ko lang siya talaga. Sana buhay pa siya. Matagal ko siyang hindi nakita bago ang aksidente. Halika na. Sige.
Okay ka lang? Oo. Okay lang. Halika na. Okay ka na? Oo, okay na. Para kasing nahilo akong bigla kanina. Naalala mo pa ba? Ikaw, ako at si Zenny, mahilig tayong maglakad kahit ilang oras. Sobrang kulit ni Zenny, hindi siya mapigilan. Pinapakain niya makita niya sa daan. Hayop man ito o kaya ay tao. At ilang oras na tayong pinaghihintay. Talagang maawain si Zenny at sobrang tiyaga. Alam kong late ka na at may gagawin ka pa pero sa pagpunta natin rito, sobra akong nalungkot. Pakiramdam ko kailangan ko pang maglakad-lakad. Sana pwede mo ako samahan. Kailangan ko na kasing... Pasensya na hindi na kita dapat pinilit. Kaya lang ito'y talagang napakahirap. Alam ko. Ganyan ang pakiramdam ko tuwing narito ako. Sasama na kitang maglakad-lakad. Makakabuti to para sa atin. Okay, dito po tayo. Pasok na kayo. Sumunod lang kayo. Ano yung ingay? Personal. Mahilig kasi kami magpatugtog para masaya. Tama. Gusto namin ng konting music dito. Totoo yun. Pwede na natin pag-usapan ng menu. At sa tulong ni Mr. Jeric, nakabuo kami ng iba't ibang menu para dito. At dahil din yan sa malaking suporta sa akin itong si Manami. Ang pinakamalaking suportang naibigay ko sa aming chef ay ang maging taga-tikim ng mga luto niya. Oo nga. Ikaw ba'y merong idolong tulad mong sous chef o kaya executive chef? Oo naman, meron. Kasi inspirasyon ko ang sino mang mahusay sa kusina. Siyempre, mama ko. Isa pa, yung itutulong sa akin ni Manami ay kung paanong paghaluin ng mga lutuin at pagkain na Turkish at Japanese sa aming kusina. Sama, pero ang lahat ay pinag-aaralan pa. Sa ngayon, ako'y taga-tikim lang muna. Oo, naiintindihan kita. Pwede na tayong kumuha ng iba pang larawan sa ibang parte ng restaurant. Oo, tama. Pero alam nyo, mas mabuting dun muna tayo sa kusina. Tama. Dapat niyo makita ang kusina. Miss Nikki, darating ba si Mr. Jeric? Maganda tong pag-uusap natin ngayon pero bahagi ng konsepto namin ay isama sa interview ang inyong investor. Kung wala siya, hindi ito magagamit. Darating naman si Mr. Jeric eh. Pero hintayin na lang natin siya. Pwede bang doon na lang muna tayo sa kusina? Tayo na. Halina kayo. Nasaan na ba talaga si Jerry? Hindi ko alam, Manami, pero nangako siyang darating. Buti na isip mo ang kusina. Sige, halika. Samahan na muna natin sila. Tayo na. Tayo, dali. Ito ang aming kusina. Pasok kayo. Welcome, welcome. Okay. Maganda ka. Umakit na tayo. Teka lang. Hindi ba kayo kukuha ng pictures dito? Oo nga. Tama siya. Kumuha kayo ng pictures dito sa kusina. Maliwanag ang ilaw dito. At saka perfect ito para sa gagawin ninyong interview. Totoo, sigurado ako magugustuhan nyo rito. Halimbawa na lang, dito, maganda tong angulo na to. Sige, simulan nyo na. Nikki. Teka sandali. Teka kasi may sasabihin lang ako sa inyo. Bakit wala pa si Jeric hanggang ngayon? Nasaan na siya? Asikasuhin mo muna yung mga matatanda. Oo, sige. Teka, ate. Lalo silang nagkagulo. Hindi ko maawat yung matatanda. Umalis na muna kayo, bilis. Anong problema? Wala. Okay lang. Marami kasing customer. Abala ang mga kasama namin dito sa restaurant. Kaya babalik na sila sa itaas. Marami daw kasing customer. Hindi ba, Faith? Babalik na kayo rin sa taas? Tama, ang lahat ay under control pa. Sige, alis na kami. Teka, bakit hindi natin kunan ng mga customer habang kumakain pa? Sila ang buhay ng anumang restaurant, hindi ba? Tayo na sa taas. Ay, teka, sandali lang. Hindi kayo pwedeng umakyat. Kasi, merong isang lumang filosofiya sa restaurant na nakasulat yun sa Japanese. Isang Japanese philosophy yung sinasabi ko. Dapat isulat yun tungkol sa sinasabi kong yun sa interview.
5 rules yon. Five. Oo, 5 mahalagang batas na pinapatupad namin dito sa kusina. Sasabihin ko yun sa inyo. Sige na, sige na. Sige lang. Dito tayo. Ipapakita ko sa inyo. Ipapaliwanag ko na ngayon itong tungkol sa philosophy na sinasabi ko sa inyong tatlo. Ito yung 5 rules. Tungkol sa... Alam nyo, konektado ito sa 5 senses. Dapat may 5 colors sa plato. Hayaan niyong pakita ko yun sa inyo. Ang mga kulay ay... orange, berde, pula, dilaw, puti. Maganda kasi pag makulay at... Siya nga pala, ito naman, inaamoy. Tama. Amuyin mo na, ah. Pampalasa. At ito, carrots. Mabuti to para sa mata. Isa pa, para sa pandinig. Ito naman. Tama ka sa mga sinabi mo. Ang gandang tignan yan. Ibababa ko na rito, ha? Tsaka mo kunan ng pictures. Sige, iwanan ko kayo saglit. Kasi akit muna ako. Titignan ko yung customers pero babalik ako kagad. Dapat siguro Teka sandali. Kunan mo ng picture yung pagkain. Hindi ko mamimiss kailanman ng traffic dito sa Istanbul. Nung nasa Amerika ako, akala ko kaya ko mag-isa. Pero hindi pa pala. Mukhang late ka na. Ganito na lang. Kumaliwa ka na dun sa kanto para makalabas ka rito. Bababa na ako. Pwede na ako maglakad. Okay na ako. Sigurado ka? Oh, Jerry, huwag ka mag-alala. Walang problema. Ayoko lang masayang ang oras mo. Okay. Ingat ka. Sige. Nakita mo? Pasok na kayo. Maraming salamat. Maganda ang lighting dito sa restaurant. Malinaw ang lahat ng mga kuha ko. Miss Nikki, isa to sa pinakamagandang interview na nagawa ko. Marami ako may susulat tungkol sa restaurant. Maraming salamat. Maraming salamat din sa interview ninyo. Tama, lalong dadami ang customer namin. Alam mo, marami na kami na-interview na restaurant owner. Pero ngayon lang namin nakita ang totoong nangyayari sa kusina. Naging masaya at katakam-takam ang interview. Naku, gusto ko yung sinabi mo. Maraming salamat. Hindi na namin napansin ang oras. Sayang, wala rito si Mr. Jeric. Siguro may nasikaso. Oo nga, sobrang importante. Pasensya na kayo talaga. Alam niyo, akala ko hindi ko magagamit tong interview kung wala si Mr. Jeric. Pero sa pag-aasikaso mo at magandang sagot sa interview, naisip kong gamitin na rin ito, pati na mga larawan. Mababasa mo to sa magazine. Siguro sa susunod na buwan. Salamat. Aabangan namin ang paglabas ng magazine. Pwede kayong pumasyal dito. Maraming salamat. Hanggang Babalik sa kami. muli. Maraming Hanggang sa salamat. muli. Maraming salamat. Maraming salamat. You're welcome. Yung matatanda. Tahimik lang, ha? Enjoy the food.
Bakit nga hindi? Nikki, pasensya na, hindi ako agad nakaalis. Marami akong ka-meeting. Dumating pa si Pelin at nag-alok na gawin ang isang project. Sinabi ko naman sa'yo na importante yung interview. Pero bakit narito ka at ngayon at nagpapaliwanag? Sinamahan ko kasi si Pelin sa sementeryo. Nag-volunteer ako. Hindi ko akalaing aabutin kami ng matinding traffic. Hindi ko gusto na wala ako sa interview. Kinaya ko naman yung interview kahit hindi ka dumating, Jeric. Kinaya ko. Kaya lang kasi, sa atin ang restaurant eh. Kaya dapat nandito ka. Tama ka. Naniniwala akong kaya mong magpa-interview kahit mag-isa ka. Nikki, hindi ko naman ginustong malungkot ka. Huwag kang mag-exaggerate, Jeric. Hindi ako malungkot. Kaya lang nangako ka sa akin. Pero hindi mo tinupad. Mag-isa ako. Kinaya ko. Nikki, Marami akong ginagawa, Jeric. Kalimutan mo na yon. Okay lang yon. okay. Tama. Pareho tayong busy. Patunayan, may iniwan pa akong meeting sa kumpanya. Pero pumunta ako rito. Eh di kung ganon, bumalik ka sa opisina. Puntahan mo yung meeting mo. Okay. Gusto ko lang sabihin sa'yo. 2 araw magsistay si Kulot dun sa farm ni Mama. Okay. Magkita tayo sa bahay. Sige. Edwin, bumalik ka na sa kumpanya. Makakabalik ako para sa meeting. Sabihin mong tuloy yung presentation natin. Hintayin mo ako ron. Pabalik na ako ngayon. Okay. Nagkukwenta ka na ba? Oo. Idagdag mo yung kikitain ko sa pagtuturo. Pati yung kinita natin kanina. Makakatulong yun sa atin. Pag lumabas na yung interview, sigurado makakatulong yun sa restaurant kung positive feedback. Sanang tama ka. Mustafa, ilagay mo ito sa envelope tapos ipadala mo ito sa address na nakasulat dyan. Sige, Miss Faith. Asunta, anong ginagawa mo? Meron akong na-discovering bagong game. Ang ganda pala nito. Hindi ko mapigilan ang paglalaro. Nakakatawa, mag-e-enjoy ka talaga. Sige, maglaro ka. Sige lang. Habang heto ako, nagkakandakubang magtrabaho para sa pambayad sa school mo. Sige lang, maglaro ka, Asunta! Ate, wag mo nang problemahin yung pambayad ko sa school. Okay na yun. Paano okay na? Paano ka nakabayad? Ano pa? Si Dennis mismong nagbayad. Sabi ko hindi niya na kailangan gawin yun. Pero sabi niya okay na, kaya hindi na ako kumontra. Faith, alam mo ba to? Anong sinabi mo, Asunta? Ulitin mo nga yung sinabi mo! Asunta! Asunta! Vicky! Kumalma ka lang, please. Asunta, alam mo nagtatrabaho ako para hindi tayo magkautang kay Jeric. Sa nangyaring ito, magkakautang pa ako kay Dennis! Ate, hindi ikaw ang may utang kay Dennis. Ako! Isa pa, marami namang pera si Dennis. Gusto niya lang akong tulungan. Anong masama ron? Ngayong natulungan niya na ako, wala na akong problema. Bakit ka ba nagagalit? Kaya ko itong gawa ng paraan, Asunta! Kaya ko! Bakit kailangan masangkot pa rito si Dennis? Kapal talaga ng mukha mo! Hinayaan mo siyang gumastos ng tuition mo? Tanda mo itong ginawa mo, ha? Bawat lecture mo sa school, pag-aaralan mo! Hindi ka hihinto kahit 1 minuto! Puro pag-aaral ang gagawin mo, Asunta! At kahit na anong mangyari, babayaran mo ang naging utang mo kay Dennis! Ako ang laging galit, di ba? Ako na lang palagi ang galit at sumisigaw! Akala mo ba ayoko maupo? At mag-usap tayo ng maayos? Akala mo ba gusto ko to? Alam mo ba na gusto ko ring sabihin sa'yo ang mga problema ko? Ayoko ng ganito! Pero mukhang hindi mangyayari yun. Lagi tayong may problema. Puro problema na lang palagi. Puro kahihiyan ang ginagawa mo. Akong tagalutas ang problema mo. Palagi na lang ganun ang nangyayari. Nakakapagod na to. Umalis ka na! Layas! Magkita na lang tayo, Faith. Nakakasawa na to, Faith! Nakakasawa na! Bakit hindi kami maging normal na magkapatid? Araw-araw na lang! Araw-araw na lang away! Pagod na ako, Faith. Pagod na ako.
Christopher, si Asunda to. Ako yung binigyan nyo ng calling card. Kailangan nyo pa rin ba ng waitress sa club nyo? Okay, sige. Ibigay nyo sa akin ang address. Pero gusto ko, cash ang bayad. Ibigay mo agad. Ayokong pabalikin mo pa ako. Gusto ko lang matulungan si Asunta. Dennis, hindi tama na ikaw ang umayos sa problema ni Asunta. Dahil problema niya yon. Alam ko. Pero hindi pwedeng maupo na lang ako habang alam ko may magagawa ako para tulungan ng kaibigan ko. Dapat hinayaan mo siyang ayusin niyo na mag-isa. Para matuto naman siya sa buhay. Kailangan magtanda siya. Alam mo, Nikki, dapat siguro matutuhan mo ring irespeto ang pasya namin ni Asunta tungkol sa sarili naming mga buhay. Kung paano ko ring nirespeto ang desisyon niyo ni Jeric na magkaroon ng peking kasal. Dennis, alam mo naman na magkaiba ang dalawang sitwasyon. Okay, Nikki. Tama ka. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli.